dapat sa buhay ko'y lagi mong narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, walang hanggan
Tataas ang ibig, tatanghal sa buhay ko. Dahil ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kagabihan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang langit, itatanghal sa buhay ko. Dahil ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kagabihan mo'y di mapapantayan. Dahil pangalan mo, ang aming tagapagligtas. Ikaw si Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Sa isa na namang linggo dyan, na kami mag-aanap ng iyong mga salita, Panginoon. We declare, Lord God, save me, Lord God, mag-upon kami, Lord God, sa lahat ng iyong nararanasan natin. Ikaw ay laging magpapakita para sa amin lahat. Panginoon, maraming salamat po sa iyong biyaya. We are holding on to your words, to your promises, and to the sonship, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. In Jesus' name we pray. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hi, good morning mga kapatid. Kumusta po kayo? Last Sunday na pala ito mga kapatid, Last Sunday na. So, sa next Sunday ay anniversary na natin. Tama po ba? Wala yata pala akong pausap. Mga natangay yata yung bagyo. Yung issue natin. Kawawa yung mga taga Batangas, po? Grabe. Batangas tsaka Bicol, nakita niyo ba yung video? No? Yung bagyong yun, pambihira, Yung nasa norte siya, pero sinalanta nasa south. Ang layo nun, ang layo. Pagka-layo-layo. Yung lakas sa Batangas ay tinalo tayo. Mas malapit tayo sa norte. Kasi wala siyang mahigop na ulap doon, tubig . Ang tubig nandito sa bandang south. Yung ang buntot niya kasi tubig, So nasa south yung buntot, yun, kawawa sila. First time daw nila naranasan yung gano'n. First time daw. Okay, hallelujah. Sabi ko wala tayong team, pero connect pa rin. Pati yung tinuro yata ni Eli na hope, pag-asa, di ba? Pag-asa pa rin yun. At sinimulan natin October, storm, binagyo ang Panginoon sa dagat, pinatigil niya yung bagyo, and then sumunod po noon ay tungkol pa rin sa bagyo. Itong pangatlo, alam nyo,
dito natin makikita yung reality ng bagyo. Ang Panginoon binagyo, tapos ngayong umaga si Paul, si Apostol Pablo binagyo. Ito po yung pinakagrabe. Pinakagrabing istorya ng bagyo. Susunod ito kay kay Jonah. Si Jonah na nilulod ng isda. Pero ito si Pablo, binagyo din po ito. Wasak ang barko. Mga kapatid, walang natira. Pero walang namatay, mga kapatid. Okay. Title ng ating message ay Be a Voice of Hope in the Storm. Be a voice, maging tinig tayo ng pag-asa kapag may bagyo. Alam natin, nagkakaintindihan na tayo. Pag sinabing bagyo, bagyo ng buhay. Hindi yung literal na bagyo. Okay, minsan may mga bagyo daw ng buhay na tayo yung may gawa. Tayo may gawa. No? Tayo talaga. Ganun Wala tayong magagawa. Gawa mo yung sarili mong bagyo Kaya dumating ang problemang yan kasi ikaw. Merong ganun. Aminin natin yung may mga bagyo. Tayo, na naranasan na tayo may gawa. Dahil di tayo nakinig o nakikinig sa mahalagang payo. Mapalad yung taong laging bukas sa mga payo. Mga kapatid, lagi kayong magbubukas. Kahit na tingin ninyo yung napaka-experiencado nyo, napakatalino nyo, napakarami nyong alam, lagi nyo i-consider na baka tama, at tayo ang mali. Okay, dahil sa pride, minsan, sino kang magsasabi sa akin yan? Naalala ko palagi yung si Pedro. Sabi ng Panginoon, ihulog nyo lang ba? Si veteranong mangingisda si Pedro. Alam nyo po, veteranong mangingisda siya. Hindi mo kailangang sabihan na maghulog ng lambat. Alam niya lahat. Kaya kapag sinabi niya walang huli, magdamag, wala talaga. At si Jesus ay karpintero. Anong kinalaman ni Jesus sa pangingisda? Pero, nakinig si Pedro. Mga kapatid, kasi tama si Jesus. At lumitaw, marami silang huli. Inalis ni Pedro yung pride niya. Kung hindi, wala silang huli. Bakit? Kung minsan tayo ang may gawa ng mga bagyo, dahil iniisip natin, kaya natin kontrolin yung ating sarili. Pero minsan natin, alam ko naman. Di ba? Alam ko naman kung paano ako titigil o paano, ganun tayo. Okay. Acts 27, 21, 23, handa na po ba tayo? Ready na po ba tayo? Ito yung ating pagsasaduhan ngayon. Related pa rin kay Christine at kay Enteng Cabisote na parehong gumawa ng record. Si Enteng, di na natin malilimutan yon. Straight, 1 week. At ganun din naman itong si Christine Hermosa. Na gumawa din ng record. Okay, Acts 27, 21, 23, ilang araw nang hindi kumakain ng mga tao. Nasa barko sila, kasama nila si Apostol Pablo. Mga kaibigan, tingnan nyo to kung paano naging tinig si Pablo sa gitna ng bagyo. Kung nakinig lang kayo sa akin, hindi tayo dapat umalis sa Krete. Hindi sana nangyari sa atin ang mga kahirapan at mga kapinsalaang ito. Tuloy natin, pero ngayon, hinihiling ko sa inyo na lakasan nyo ang inyong loob dahil walang mamamatay sa atin. Sa puntong ito, wala na po Nagtapon na sila ng kargamento. Wala na para gumaan ang barko. Una mga gamit ng bagyo, tapos mga kargamento, tinapon na rin. Wala na makakain sa kanila. Ang pinagtatako sa bagyong ito, kung bakit ilang araw nilang kasama. Yun ang gusto ko itanong kung meron bang ganun. Ang barko lang ang masisira, walang mamamatay. Sapagkat kagabi, sabi ni Pablo, nagpakita sa akin ang isang anghel, ipinadala siya ng Diyos na nagmamayari sa akin at aking pinaglilingkuran. Sinabi niya, Pablo, huwag kang matakot. Grabe to Sa gitna ng bagyo, may anghel na lumitaw sa tabi ni Pablo at nagsabi, huwag kang matakot. Dapat kang humarap sa emperador sa Roma. Papunta kasi ng Rome si Pablo rito, naglalayag sila. At sa awa ng Diyos, ang lahat mong kasama dito sa barko'y maliligtas dahil sa iyo. Hallelujah.
Kaya mga kaibigan, huwag na kayong matao dahil nananalig ako sa Diyos na matutupad ang kanyang sinabi sa akin. Nagkaroon na kayo ng Bible na ang dulo ng Bible nyo ganito, mapa. Nagkaroon na kayong Bible? Alam nyo, kung minsan akala nyo yung Bible na yan na may mapa sa dulo, walang saysay, walang silbi. Pero para maintindihan mo yung paglalayag ni Pablo, kung ilang beses siyang nagmisyon, dapat pinapansin mo yung mga mapa sa likod ng Bible nyo. Sapagkat sa mapa na yan, pinapakita na 4 na beses umalis ng Israel o Jerusalem si Pablo para magtanim ng mga simbahan. Ito ang dahilan kung bakit may Corinto, Efeso, Thessalonica, Filipos, at kung ano-ano pa. Dahil matapos siya mag-church planting, sinulatan niya yung mga yon, o yung mga kapatid sa Efeso, sinulatan niya. Pinalo up niya sulat. Inipon yung mga sulat na yon, naging Biblia, naging New Testament. Amen? Nakuha niyo po. 3 beses yun, nagcha-church planting siya. Remember, si Pablo ay Pariseo. Pariseo ng mga Pariseo. Pinapakulong yung mga born-again Christian, pinapapatay. Na? Tapos nasa lubong niya ang Panginoong Yesus sa daan ng Damasco, nabulag siya. Sino ka ba? Nagpalit. Yun ang istorya ni Pablo. Dahil doon, nagpalit siya. Nagbago siya. No? Nagbago siya. Yung pumapatay ng mga born-again Christian, bigla na lang nagtanim ng mga churches ng mga born-again Christian, mga kapatid. Amen? Yan ang istorya niyan. Now, ang problem, mga kapatid, yan po yan. Yung mga guhit na yan, kung anong kulay, first journey, second journey, third journey, yung fourth journey, historical background man tayo. Ako gustong-gusto kong yung naiintindihan nyo ba yung background. Nagsimula tayo, chapter 27 Gusto kong umatras, mga kapatid, kasi ganito yan huwag nyo nang pansinin yan. After ng pangatlong journey niya, uuwi na siya ng Jerusalem. Alam nyo, ang mga Christian noon, sina Pablo, sina Santiago, yung mga apostol na nandoon, mixture po sila, mixture. Ano yung mixture? Moses pa rin at Jesus. Ipinapangaral ni Pablo, hindi na kailangan ng 10 kautusan. Hindi na kailangan si Moses. At yun ang ikinalat niya sa buong Europe. Europe po yun Europe yung mga mapa na yun. Yun ang ikinalat niya. At siya ngayon ay wanted sa mga Hudyong Kristiyano sa Jerusalem. Papatayin siya. Dahil ganun nila kalab si Moses. Yes, Christian na tayo. Pero tingnan niyo sa Book of Acts. Sabihin pa rin natin sa mga kapatid, huwag kakain ng dugo. Kanino galing yon? Kay Moses. Sabihin pa rin natin sa mga kapatid na hindi Hudyo, mga Hentil, magpatuli. Kanino galing yon? Kay Moses. So hinahaluan pa rin nila. Nakukuha niyo po ba? Para lang maintindihan niyo, bakit si Pablo naglayag papuntang Rome? Mga kapatid, ang nangyari po pagdating sa Jerusalem, ay hinuli siya, nilitis siya, kung kanino-kanino humarap sa mga tao, humarap sa korte ng Hudyo, humarap sa gobernador ng Judea noon, humarap kay Felix, kay Pistos, hanggang humarap na sa hari. Hari ng Judea, si Haring Agripa. Pagkayari nun, sabi ni Haring Agripa, kundi lang hiniling nito na humarap siya sa emperador sa Roma, kasi Roman Emperor, papakawalan ko na sana to, wala naman siyang kasalanan Kaso hiniling niya na magpunta siya ng Rome. Umarap sa pinakamataas, sa emperador, sa Roma Empire. Yun ang hiniling niya. Kaya, nagkaroon ngayon ng pagtatravel si Pablo papuntang Rome. Ito na yung bagyo ngayon, mga kapatid. Nakuha nyo na yung background. Doon siya lilitisin sa Rome. Kaya saan ba Rome? Sa Italy, mga kapatid. Yan po yung last journey ni Paul. Ayan Kung makita niyo yung Malta, island yon, doon nawasak yung barko. Ang bihira po ang istorya niya. Sapagkat ligtas yung lahat ng tripulante, pagdating sa isla, si Pablo ay naghahanap ng kahoy para magpainit, yung susulugin nila, yung parang ang tawag doon, bonfire sila. Natuklaw naman ang ahas. Nabasa niyo yun? Kaya sabi ng mga tripulante, pagkasama-sama siguro ng taong ito na nakaligtas sa bagyo, natuklaw naman na ahas. Hindi nila alam ang dahilan, kaya buhay silang lahat si Pablo. Pinagpaglang niya yung ahas at hindi siya namatay. Hindi siya na Amen? Yung Malta hanggang ngayon, tourist
destination pa rin yan, yung Malta. Island ng Malta. Nag-stop over sila dyan, tapos malapit na sila sa Rome. Okay? Kaya kapag sinearch mo sa Google, Paul's Journey to Rome, ganyan ang mga lumilitaw. Barkong nabagyo. Oy. Ganyan, no? Journey to Rome. Ganyan. Marami silang kasamang bilanggo eh. Tapos mga tauhan ng barko, mga sundalo ng Roman Empire na nagwagwardya kay Pablo. Okay. Ako na lang magpapaliwanag nito mga kapatid. Mahaba-haba. Mahaba-haba. Huwag kayong bibitiw, no? Sa 27:13 ang sabi diyan, mas naniwala ang kapitan ng mga sundalo sa sinasabi ng kapitan ng barko at may-ari nito kaysa payo ni Pablo. Tingnan niyo to. Sabi ni Pablo, huwag tayong tumuloy, mapanganib. Pero siyempre, sino marunong doon? Yung kapitan ng barko. Sino nakakaalam? Yung kapitan. Kaya sino pinakinggan? Yung kapitan ng barko ang pinakinggan. Mga kapatid. Kaya nagpatangay na lang kami kung saan kami dalhin ang hangin. Kasi wala na sila, lakas eh. Ibinaba nila ang layag, at nagpatangay sa hangin. 18, tuloy-tuloy pa rin ang malakas na bagyo, kaya kinabukasan nagsimula silang magtapon ng mga kargamento sa dagat. No? Para lang mapicture ninyo. Nang sumunod pang araw, ang mga kagamitan na mismo ng barko ang kanilang itinapon. 20, sa loob ng ilang araw, hindi na namin makita ang araw at mga bituin. Grabe to. Sabi ko, paano kaya nangyari to? Isinama sila ng bagyo. Ilang araw nilang kasama. Alam ko, ang bagyo, ang barko, madadaan lang sa bagyo, tapos na. O kaya dinaanan ka ng bagyo, tapos na. Ito ilang araw na to sila. Parang sinama sila ng bagyo kung saan pupunta yung bagyo. Sinama yung barko. Hanggang sa nawalan na kami ng pag-asa na makakaligtas pa, mga kapatid. Hopeless na. Ilang araw nang hindi kumakain ang mga tao. No? So, mga kapatid, unang-una, nag-warning na si Pablo. Nagbigay na siya ng direksyon, pero inignore nila ang lahat ng ito. Nasa verse 10 po yan, maliwanag na ang sabi, mga Ginoo, sabi ni Pablo, nakikita ko na ang paglalayag na ito'y makakapinsala at magiging malaking kapahamakan. Hindi lamang sa kargamento at sa barko, kundi pati rin sa ating buhay. Kaya nga sabi natin kanina, may mga bagyo ng buhay na bunga ng ating maling desisyon. Sino may maling desisyon dito? Yung kapitan ng barko. Dami na damay. Pati nga mismong barko niya, wasak eh. Nawalan na siya ng barko. Kasi mas naniwala yung kapitan ng mga sundalo sa sinabi ng kapitan ng barko at ng may-ari kaysa payo ni Pablo. May mga bagyo naman ng buhay. Bunga. Ito masaklap minsan. Nangyari ba ito sa inyo? Nagsasuffer ka ngayon kasi merong may kagagawan. Meron kang dinaan ng problema, nabaon ka sa utang o ano man yon. Dahil sa pagkakamali, hindi mo, kundi sa pagkakamali ng isang tao o ibang tao. Nangyayari po yan. Mga kapatid, wala ka namang kasalanan. Ikaw yung naghihirap. Ganyan ang buhay ng mga tao. Pero regardless, mga kapatid, nasa bagyo ka pa rin. Dinaanan na natin to mga kapatid. Ano ang gagawin natin kapag nasa gitna tayo ng bagyo? Napatunayan na natin na inaalaw ni Jesus yun minsan, mga kapatid, para patunayang siya ay mas malaki kaysa sa bagyo. Amen. Sabi natin nung per Sunday, napapatigil ng bagyo, pati pasok sa eskwela, napapatigil ng bagyo, yung airport, yung mga taungan ng malalaking barko, napapatigil niya yung buong rehiyon ng Luzon. Kapatid, napatigil ni Christine. Walang pasok. Al tumigil ang mga tao na meron sa bahay. Pero si Jesus ang napapatigil niya yung mismong bagyo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Si Jesus ang napapatigil niya yung mismong bagyo. So, napatunayan din natin, sabi natin,
No, kapag ikaw ay nasa gitna ng bagyo, Jesus will never leave you. Sasamahan ka niya sa gitna ng bagyo. And then, yung last natin, nung per Sunday, ililid ka ng Panginoon sa kabilang ibayo. Ano yung kabilang ibayo ulit? Baka nalimutan na ninyo. Ano yung kabilang ibayo? Yung next level of faith. Kasi namangha yung mga alagad. Anong klaseng tao ito? Kinakausap niya yung hangin. No? Kinakausap niya yung alon. At tumitigil naman. No? So nag-level up. Yung kabilang ibayo doon, namangha sila, tumaas yung kanilang pagtingin kay Jesus. At sabi ko nga sa inyo, next time siguro na sumakay ulit ng barko o ng bangka itong mga alagad na may bagyo, kasama si Jesus, palagay ko hindi lang si Jesus ang may unan. Silang lahat may unan na. Bakit? Si Jesus, katunayan na nag-unan, payapang-payapa siya kahit alam niya may darating na bagyo. Amen? Kaya hindi lang tulog, nakasandal, kundi nag-unan pa. Amen? Amen? So nag-level up yung mga yun yung last Sunday. Kinonect ko lang kasi hindi naman yan ang point of view natin, mga kapatid. Ang title ng ating message ay Be a Voice. Maging tinig tayo. Gaya ngayon, dami na salanta. Paano tayo magiging tinig? Paano tayo magiging boses ng pag-asa? Paano tayo magiging boses ng pag-asa? No? Ang dami na ngayon, nangungulekta, yung Channel 7, Channel 2, mabilis sila sa mga ganyan, di ba? Yung magdala kayo ng damit, kasi ang dami talaga, hindi lang landslide, may mga namatay, tayo rin, di ba, kung minsan may mga nangungunang simbahan, kung meron dito sa Balanga, magbibigay din tayo ng mga, kung may bibigay sana yung mga saklay, ay, naipabigay na pala, mga saklay, no? So, ibig sabihin, mga kapatid, handa rin tayong tumulong. Be a voice. Mga kapatid, sino sa inyo kailan kayo huling nagpalakas ng loob? Amen. Kailan kayo huling may taong sinabihan, kaya mo yan, huwag kang matakot, dadaan din yan. Dadaan lang yan. Kailan? Mga kapatid, be a voice. Kung minsan, mga kapatid, merong kalakasan natin, nagiging kalakasan natin yung isang tao, hindi niya alam. Merong ganon. Pagka ganon, nagiging kalakasan ka ng isang tao, pakinggan niyo po, nagiging tinig ka ng pag-asa sa kanya. Oy. Kaya hindi mo alam Kung minsan hindi salita No? Kundi sa buhay mo, may mga lumalakas ang loob. Kagaya ko po. Si Bishop Bicrabara, suki natin dito. Maraming pastor na hawak yun, 32 simbahan yata. Buhay pa si Pastor Cesar, namimili na siya ng libro dito. May picture kami, kasama ko si Pastor Cesar, sa si Bishop Bicrabara ng Maynila. Mataba pa siya. Pero 2018 pa yun. 2024 na ngayon. 6 na taon na siyang nagda-dialysis. Every day, pinopost niya yung dialysis niya. No, yung dialysis niya. Kaya nung minsan magpunta siya rito, dito pa siya natulog. Sama yung asawa, yung pamilya. No? Sabi ko, Bishop, kalakasan ko po sa iyo. Ako, may anxiety, may depression, may tinnitus, may kung ano-ano. Sabi ko, parang nahihirapan ako, nagpapanik, attack ako. May time, araw-araw, yung hininga ko, ganyan na lang. Pero ikaw, grabe. Parang wala sa kanya. Wala sa kanya. Bahagi na lang ng buhay niya yun. Meron ganon, di po ba? Nagiging voice of hope siya sa akin na lalo kong lalakasan ang loob ko. Di po ba? Lalo akong babangon, lalo akong magpapatuloy sapagkat merong mas kahabag-habag ang sitwasyon kesa sa atin. Pero nagpapatuloy sa Panginoon. Amen na ba? Hindi namin alam No? Ikaw, baka pa simple-simple ka lang umaatid. Pero meron palang taong natutuwa sa'yo, lumalakas ang loob sa'yo, kahit di ka nagsasalita.
No? Pero kung makapagsasalita tayo, bakit naman hindi? Amen ho ba? Amen! Palakpakan natin ang Panginoon doon, mga kapatid. So, paano si Pablo sa gitna ng bagyo ay naging tinig ng pag-asa? No? Number one, magpayo tayo kung may nakikitang mali. Kung minsan nahiya tayo magpayo eh. Di po ba? Gusto natin magsalita, pero parang wala. Ang kagad iniisip natin, baka wala tayong karapatang magsalita. Tama po ba? No? Pero may nakikita tayong mali sa isang tao, sa kamag-anak, no? Sa mga kaibigan, no? Pero hindi tayo makapagsalita. Bakit? Kasi, yun nga eh, baka mapahiya tayo, baka wala tayong karapatang magsalita. Pero mga kapatid, magpayo kung may nakikitang mali. Sabi ni Pablo, nakikita ko na ang paglalayag na ito ay makakapinsala. Kita niya na eh. So sinabi niya yung nakita niya. No? Sinabi niya, nakita niya. Nararamdaman ko. No? Ang lengguwahe natin sa panahong ito eh, feeling ko hindi magiging maganda yung ating biyahe. Nga ganon. Di po ba? Mga kapatid. No? Number 2, huwag mapagod magpaalala. Si Pablo hindi lang minsan, mga kapatid. Sabi niya, kung nakinig lang kayo sa akin, no? Hindi tayo dapat umalis sa Krete. Hindi sana nangyari sa atin ang mga kahirapan at kapinsalaang ito. Mga kapatid, huwag tayong tumigil. May mga taong ang napahamak dahil naninisi. Ikaw kasi di mo ko sinabihan. Ikaw pa yung nasabihan. No? Ikaw kasi di mo ko pinilit na tigilan ko na eh. Ganun eh. Mga kapatid. Amen? Minsan, makikinig na pala, pero tumigil pa tayo. Amen? And number 3, mga kapatid, maging tinig tayo ng pag-asa sa gitna ng bagyo. Kapag nandun na, maging tinig na tayo ng pag-asa. Tingnan niyo si Pablo. Wala na tayo magagawa. Nasa bagyo na tayo. Wala na kumakain. Lahat iniisip, mamamatay na. Barko na lang ang natira. Literal na barko na lang ang natira. Wala nang kargamento. Wala nang mga gamit. Pinapatangay na lang nila. Binaba na yung layag ba yun? Layag? Yung parang kumot na nakaganon. Nagpatangay na lang sila. Parang bahala na kung ano yung magiging hinaharap nila. Hinayaan na lang nila yung sarili nila. Kung saan sila mapadpad. No? Biruin niyo, wala nang kumakain. Makakakain ka ba nun? Baka tatambling-tambling sila sa loob. Sa lakas ng bagyo. Pero sabi ni Pablo, mga kapatid, ay number 3, maging tinig ng pag-asa gitna. Anumang paninisi, hindi na makakatulong. Si Pablo, ipinaalam niya, mali sila. Sapat na yung ipaalam yung kanilang mali. Pero ngayon, sabi ni Pablo, hinihiling ko, nalakasan ninyo ang inyong loob dahil walang mamamatay sa atin. Galing barko lang na masisira. Kaso, pagka ganon, kahit may nagsalitang ganon baka meron pa rin magduda, di ba ba? Pero yung naniniwala kay Pablo, nung time na yun, siyempre, kakain na ako. Nasaan ang pagkain? Di ba? Wala naman palang mamamatay. No? Barko lang ang masisira. Amen o ba? Amen! Kaya nung madaling araw na, sabi diyan, pinilit silang lahat ni Pablo na kumain. Sinabi niya, ano sinabi niya? Tingnan niyo, gaano katagal. 2 linggo na kayong naghihintay na lumipas ang bagyo. Pagbira talaga to, hindi ko maisip. 2 linggo kasama nila yung bagyo. Pero yun ang nakasulat sa Bible eh. Ay, iniisip ko, paano kaya? Ano kaya nangyari dito? At hindi pa kayo kumakain, kaya kumain na kayo upang lumakas kayo. No? Dahil walang paulit-ulit. Walang mamamatay. Kumain na kayo. Diba? Ikaw yung maging makulit, mga kapatid. Amen? No?
Hindi naman siya nanisi eh. Hindi naman sinasabi ko sa inyo eh. Hindi naman. Pinaalap lang niya yung mali nila and then ipinagpatuloy yung kanyang pagpapalakas ng loob. No? So huwag tayong mapagod, mga kapatid. Huwag mapagod magpalakas ng loob ng iba. No? Alam niyo, may bukang bibig si Jesus. May bukang bibig si Jesus sa mga natatakot. Ano yon? Do not be afraid. At saka, yung fear not. Huwag kayong matakot. Do not be afraid. Fear not. Pero nakakatuwa po, si Paul, dito sa paglalayag nila, 3 beses niyang sinabing, huwag na kayong matakot. Huwag na kayong matakot. Huwag na kayong matakot. Si Jesus din, ang unang kinakausap niya, yung takot. Amen. Kasi habang takot ka, wala eh. Walang papasok eh. No? Wala kang pakikinggan habang nandoon yung takot. So, unang pinapa-stop ni Jesus yung fear. Yung takot. Fear not. Do not be afraid. Amen. Alam niyo ba na yung praise na do not be afraid daw ay nasulat sa Bible ilang beses? Kung bibilangin mo daw yung fear not o do not be afraid, 365 daw yan. Mula Genesis hanggang Revelation. 365. Ilang araw ba ang buong linggo? Ang buong taon? 365 din ang buong taon. Meron tayong 365. Kaya sa bawat araw daw ay meron tayong isang fear not. Na? Bukas meron kang fear not. Huwag matakot. Sa Martes, meron ka na namang isang fear not. Amen? Sa Miyerkules, meron ka na namang isang fear not. Kumpleto pala yan. Nanire-remind tayo ng Panginoon na huwag matakot daily. Na? Sapagkat yung lahat ng kinatatakutan natin sa buhay, may iba't ibang anyo. May iba't ibang anyo. Ang takot natin sa buhay, merong nasa anyo ng sakit. Meron naman tayong kinatatakutan, yung nakamotor na merong ganito sa ulo. Yung Bombay. May iba't ibang anyo ng takot eh. Pero, everyday. Merong mensahe ang Diyos. Fear not. Amen. Amen o ba? Na? Kaya mga kaibigan, gusto ko iwanan din to. Nung magtatapos na sila, sabi ni Pablo, mga kaibigan, huwag na kayong matakot. Dahil, ito na yung final ni Pablo, nananalig ako sa Diyos na matutupad yung kanyang sinabi. Ano sinabi? Pablo, walang mamamatay. Haharap ka sa emperador. Lahat ay maniligtas dahil sa iyo. Totoo pala yung kung minsan merong pinapaboran sa eroplano. Merong pinapaboran sa bus. May pinapaboran sa isang tren, sa isang sasakyan. At dahil dun sa pinapaboran na yun, naligtas ang lahat. So alisin mo pala si Pablo doon, patay lahat ng tripulante. Patay lahat ng nasa barko. Buti na lang, merong kalooban ng Diyos na umiiral nung time na yon sa panahon ng barko. Mga kapatid, hallelujah. Sabi ni Pablo, huwag na tayong matakot, matutupad lagi ang sinasabi ng Diyos. Amen o ba? Kapagpalad po natin na ang Bataan, hindi siya naging Batangas, hindi siya naging Bicol. Hindi niyo ba pinagpasalamat yun, mga kapatid? Salamat yun, mga kapatid. Doon sa Pinos ko, sabi niya, baka
Baka ba daw ma-declare na naman na state of calamity yung Bataan? Ayaw pa ba natin yung mga... Sabi ng iba, ayaw nyo yan, may ayuda. Ay, hindi eh. Wala naman nangyayari sa ayuda eh. Tama po ba? Yung sabi nga nung isang nagpo-post, yung barko, yung bagyo, walang pinipili, walang sinisino. Pero yung ayuda daw, may pinipili yung ayuda. Kaya tama na daw yung mga bagyo-bagyo na yan at state of calamity, dinideklara. Alam nyo kasi, kapag halimbawa Bataan, diniklarang nasa state of calamity, may pondo yan. May pondo. Lalabas ang mga pondo para sa state of calamity. Kaya merong ayuda. Pero di bali na, ipagpapalit mo ba yung nasirang bubong, binahang appliances, dun sa 3 sardinas at 2 Maggi. May Maggi pa palagi, may hallelujah. Hindi na natin. Plus yung pagod mo pa na maglinis ng bahay. Minsan, yung mga dinideklar ng pastor na pinagpala yung Bataan, parang kapanipaniwala talaga. Pinagpala yung Bataan. Mahirapan silang makapasok. Yung mga salot nga. Bakit daw? Yung mga sundalo nasa layak. Nagbabantay sa atin. Hallelujah. Tayo po tayo lahat, mga kapatid, pasalamatan natin ang Panginoon. So, huwag tayong magsawa, magbigay ng payo. At maging tinig tayo ng pag-asa sa lahat ng may mga bagyo sa buhay. Father God, we thank you po sa mensahe mo ngayong umaga na ito. Una namin pinagpapasalamat, Panginoon, na hindi masyadong nasalanta ang aming bayan. Panginoon, ang aming lalawigan, Panginoon, salamat sa iyong proteksyon at pag-iingat. Ang dalangin na lang namin, Panginoon, ay kung paano kami maka-reach out, makatulong, maging tinig ng pag-asa sa gawa o sa salita man doon sa mga kababayan namin o mga churches. May mga kapatiran din kaming nasalanta, Panginoon. And we pray din po sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Ang dami pong nawawalan ng pag-asa. Merong mga tinatapos na yung kanilang buhay. Pero Panginoon, gawin niyo po kaming tinig ng pag-asa sa mga tao sa paligid namin na nawawalan ng pag-asa. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Napakaganda ng mensahe po natin.